Ididiretso agad sa isang detention facility si dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na ma-turn over na siya sa mga kinatawan ng ICC sa The Hague. Ang itsura ng magiging selda roon ng dating Pangulo sa pagtutok ni Rafi Tima. Mahigit 24 oras matapos siyang arestuhin, isakay sa eroplano at ilipad palabas ng bansa. Nasa biyahe pa rin hanggang ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague sa The Netherlands. Kaninang pasado alas 8 ng umaga, oras ng Pilipinas, nag-stop over ang chartered na Gulfstream G550 jet sa Dubai para magpagasolina. Pero bago mag alas 4 na ng hapon sa oras natin lumipad ng eroplano papunta sa Rotterdam sa The Hague Airport. Ayon sa isang source, humiling ang pamilya ng dating Pangulo sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands na alalayan siya pagdating sa The Hague. Pero hindi raw pumayag ang ICC dahil sa issue ng seguridad. Base sa protocol, mula sa eroplano, iti-turn over ng CIDG ang dating Pangulo sa mga kinatawan ng ICC. Mula sa airport, agad na siyang dadalhin sa ICC Detention Facility sa Scheveningen Section ng Hague Penitentiary Institution sa The Hague. Ang matataas na pader ng penitentiary, kumpleto sa barbed wire, electric fence at tatad na mga CCTV camera. Sa loob ng bakuran nito, may isa pang pader na malakastilyo ang itsura. Base sa website ng ICC, kumpleto sa pasilidad ang detention center. May sariling selda ang detainee. Ang selda may sariling CR, lamesa, kama, pati na telebisyon at intercom. May access din ng detainee sa gym, sports facilities, kusina at maging computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Sa naturang pasilidad rin ikinulong si dating Liberian President Charles Taylor na kinasuhan din ng crimes against humanity at war crimes. Ang anak ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte, kasalukuyan na rin bumabiyahe patungong The Hague. Sa panayam ng balitang halik kay Atty. Salvador Panelo, sinabi niyang pakay ng Vice Presidente na kumuha ng abogado na kakatawan sa dating Pangulo sa ICC. Kapag nasa kustodiya na kasi ng ICC ang isang akusado, i-schedule na ng pre-trial chamber 1 ang isang pagdinig para una, tiyaking ang akusado nasa kanilang kustodiya ang siyang inaakusahan sa kaso. Inaasang aabuti naman ng linggo para sa pagdinig sa confirmation of charges at kung may sapat pa talagang basihan para tumayo ito bilang isang kaso. Kung matutuloy ang paglilitis kay Duterte, posibleng siyang kauna-unahang dating Asian head of state na lilitisin ng ICC. Ayon kay International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pinakamabilis ng paglilitis sa isang kasong crime against humanity ang 2 taon at pwedeng tumagal ng 8 taon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.